ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng isang dalaga at martir, si Santa Agida or Saint Agata. Siya ang patrona at pintakasi ng mga kababaihan na may sakit sa kanilang mga dibdib or breast cancer. Dahil si Santa Agida ay pinahirapan sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanyang mga dibdib. Pero kahit na sinira o inabuso ang kanyang pangangatawan, siya'y nanatili matatag sa kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Humiling din tayo ng panalangin dito sa dalaga at martir na tayo din ay maging malakas at matatag gitna ng ating mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Sa mga pagkakataon na kung saan muntika na tayong sumuko, sa mga pagkakataon na kung saan nawawalan tayo ng pag-asa, sa mga pagkakataon na kung saan natakot tayo at nanghina ang ating pananampalataya sa Diyos. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Sinugong tagapagpagaling na mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating tagapag-anyaya ng mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agida ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin. Dahil siya ang iyong kinalulugdan kailanman, bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan, sa aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghihinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad.
magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtatanong, saan niya nakuha ang lahat ng yan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria? At kapatid nina Santiago at Jose, Judas at Simeon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Hindi po ba
Nakakatawa ang salitang disiplina. Bakit? Kasi gusto nating magkaroon ng disiplina ang lahat ng tao, pero tayo mismo ayaw nating maging disiplinado. Hindi po ba? Minsan, yan ang pagkahipokrito natin. Pilit natin na dapat lahat ng mga tao ay may disiplina, pero pag tayo na mismo ang dapat magkaroon ng disiplina, ayaw natin, allergic tayo, nagagalit tayo. Gusto pa rin natin maging barumbado at magulo. Ang dami sa atin, gusto nating maging mala Singapore ang Pilipinas. Pero sa pagtatapon pa lang ng basura, hindi na natin maayos-ayos. Wala tayong disiplina. Try niyo po. Himasin nyo yung mga upuan nyo. Try nyo po, pag kayo ay nakasakay, nagko-commute, hawakan nyo yung ilalim, ibaba ng inyong mga upuan. Ano ang inyong makikita? Ano ang inyong makukuha? Dalawa lang pong bagay ang meron dyan. Kung hindi kulangot, bubble gum. Hindi po ba? Paumanhin po ha. Totoo o totoo? Yan ang katotohanan. Nakakatawa ang mga Pilipino kapag sila'y nasa Japan. Bakit po? Pagkatapos kumain ng chichirya ng Pilipino, pag siya ay nagtutur sa Japan, hindi naman tinatapon kahit saan. Pag merong basura, tinatago, hindi makakita ng basurahan. Nahihiya kasi. Pero pagdating sa atin, dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, puro na lang tayong hagis. Alam niyo po yung hagis? Hindi po yan yung diaper ha. Hagis dito, hagis doon, wala tayong pakialam. True talk yan. Gusto natin ang ating bansa maging kamukha daw ng Europa. Pero sa pagmamaneho pa lang, hindi na natin maayos ang ating mga daan. Amen? Kapag pumunta po kayo sa Europe, mabibigla kayo, makukulture shock kayo. Bakit? Kasi nagbibigayan yung mga sasakyan. Marunong po silang huminto. Marunong po silang magpadaan ng ibang sasakyan. Dito sa Pilipinas, anong ginagawa natin? Kahit na nakita mo, red light na, sige pa rin, ipapasok. Nagmamadali. Walang pakialam sa mga ibang nagmamaneho at sasakyan. Ano ang sinasabi ng ating unang pagbasa? As Christians, as sons and daughters of God, we are called to a life of discipline. Why is this? Because as Saint Paul explains, it is through discipline that we can live a fruitful life, that we can have an excellent life, that we can have a holy life. Tandaan niyo po yan, mga kapatid, hindi ka magtatagumpay sa buhay at hindi ka magiging banal kung hindi ka magiging disiplinado sa iyong buhay. If there is one secret of successful people, it is this, that they have learned to be disciplined in their life. Si Kobe Bryant, sumalangit nawa po ang kanyang kaluluwa. He is considered one of the greatest basketball player. He is considered one of the legends in basketball. Pero ang tanong, bakit po naging napakagaling daw ni Kobe Bryant? Hindi lang po dahil talentado siya, pero ang kwento, napaka-disiplinado niya sa kanyang sarili. Ang salaysay nga po, pag nagpa-practice daw sila Kobe Bryant, 1 oras siya maaga na darating kaysa doon sa kanyang mga teammates, kaysa doon sa kanyang mga ibang kalaro. At sabi po ni Kobe Bryant, he would make 6,000 shots every day. Practice po yan ha, 6,000 sa kanyang pagbabasketball, sa kanyang pag-i-ensayo. Imagine that, every day, ginagawa mo yon 6,000. Ang hirap po nun, pero para kay Kobe Bryant, yung paghihirap, hindi ito parusa. Yung paghihirap, kailangan niya. Yung paghihirap, disiplina para makuha niya ang kanyang pangarap at panaginip sa buhay.
Yan po ang sabi ni San Pablo. Balikan nyo man ang kanyang sulat. Endure your trials as discipline. Wow! Ang ganda po, no? Kapatid, sana alisin nyo sa inyong pag-iisip at mentality na pag meron kang pinagdadaanan na paghihirap, huwag mo sasabihin na pinapahirapan ako ng Diyos. No. Your pain is your discipline. Why does God want you to be disciplined? Because God wants you to be holy. It is because God wants you to have a great character. Maaring masakit at mapait ang disiplina sa umpisa, pero kalaunan, tandaan niyo po, magbubunga yan sa ginhawa, sa sarap at tamis. Amen? May gustong-gusto po akong kahulugan ng disiplina. It says that discipline is the highest form of love. Ang ganda po, no? Na ang disiplina sa iyong sarili o sa iba ay pagmamahal. Remember, undisciplined boys become undisciplined men. Undisciplined girls will become undisciplined women. Undisciplined children will become undisciplined people. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kapag hindi mo dinidisiplina ang iyong sarili at ang iba, 3 lugar lang ang ating kababagsakan. Una, sa hospital. Pangalawa, sa kulungan. Pangatlo, sa libingan. Kung hindi mo didisiplinahin ang iyong sarili, mahihirapan ka sa iyong kinabukasan. Ang problema ng napakarami sa atin, hindi natin matanggap ang pagsubok at paghihirap. We want an easy life. But remember, easy choices will result to a hard life. Hard choices will result to an easy life. Mas maganda na ngayon ikaw ay maghirap dahil kalaunan magiging mas magaan ang iyong kinabukasan. Di ba? Paano gaganda ang iyong pangangatawan kung hindi ka nagbubuhat ng mabibigat? Minsan, gusto natin, ang binubuhat lang natin ay mga kutsara at pinggan. Kung palagi kang kumakain, ano mangyayari sa iyong katawan? Magkakasakit yan. Hindi po ba? Yan din ang problema minsan sa mga ibang magulang. Gusto nila na hindi nahihirapan ang kanilang mga anak. Meron nga mga ibang magulang, sila pang gumagawa ng assignment o module ng kanilang mga anak. Guilty po ba kayo dyan? Paano tatalino yung iyong anak kung ikaw yung nag-aaral? Kung ikaw yung gumagawa ng mga project niya? Kaya nga minsan sinasabi ko po, dapat sa graduation ng bata, kasama yung magulang. Dapat siya yung bigyan ng diploma, dapat siya yung sabitan Kasi hindi naman yung anak niya yung nag-aral. O hindi siya yung gumawa ng lahat ng pinapagawa sa eskwela. Minsan, naririnig ko po ito sa mga ibang magulang. Sinasabi nila, Father, ayaw kong maranasan ng anak ko yung paghihirap na pinagdaanan namin. Wow, that's a good dream. That's a good desire for your children. Mabuti at maganda po yan, hindi po ba? Pero kapatid, isipin nyo lang po ito. Try to think about this. Bakit mo narating yung narating mo ngayon? Bakit ka umasenso? Bakit umangat ang iyong kabuhayan? Ano yung motivation mo? Di ba? Yung iyong paghihirap. Kung hindi ka naghirap, hindi ka magpupursige, hindi ka magtsatsaga. Hindi po ba? Dapat nga magpasalamat ka na naghirap ka Kasi kung hindi ka naghirap, hindi mo tutulak ang iyong sarili para ikaw ay magpatuloy sa buhay. Kala natin minsan, ang mga paghihirap ay hadlang sa atin. Pero sa totoo lang, yan ay binibigay ng Diyos. Tapakan. God gives you a ladder so that you can go higher. Amen? My dear parents, please, don't make your children weak by sparing them from the pain of discipline. Maawa naman po kayo sa inyong mga anak. Hayaan nyo naman yung mga anak nyo na makaranas ng hirap ng disiplina. Kasi ang paghihirap ng disiplina ay gamot sa ating pagkatao. Ay pagpapalakas
sa ating pagkatao. And also remember, discipline is also a medicine for our souls. It will be very difficult for you to reach heaven if you're not disciplined. Tandaan niyo po, si Kristo, si Jesus, may disiplina sa pagdarasal. Di po ba? Umaga, gabi, walang mintis, nananalangin siya. Bawat taon, alam natin yan, pumupunta siya sa templo para mag-alay, para magdasal, para makiisa sa mga pagdiriwang. Kapag hindi mo dinidisiplina ang iyong isip at puso, impyerno ang bagsak ng iyong kaluluwa. Unawain niyo po, mga kapatid, na ang isip at puso natin, gusto tayong kontrolin. Mag-ingat po kayo sa puso niyo, kasi sabi po sa Biblia, the heart is the most deceitful of all. Niloloko ka ng iyong puso. Kaya hindi po totoo na yung sinasabi, yung kasabihan, follow your heart. Ilang beses na sa inyo, tanungin ko, dahil sa pagsunod nyo sa puso nyo, di ba, nasaktan kayo? Di ba, naging heartbroken kayo? Di ba, nabigo kayo? Minsan, ginagamit po ng demonyo yung isip natin para tuksohin tayo. My dear friends, your heart and your mind are your tools. Gamit po nyo yan. Huwag kayong magpapagamit dyan. Use your mind and your heart so that you can reach heaven. Use your mind and your heart to be closer to God. Ang isip at puso mo, dapat gamitin mo para maging mas mabuti at banal ang kaluluwa mo. Pag hinayaan mo na tumakbo ng tumakbo yung isip mo, di ba? Pansinin niyo po, napapagod kayo. Pag hinahayaan mo na yung iyong puso, yung iyong kalooban, gawin niya ang kanyang gusto, di ba? Bumibigat ang iyong karanasan. Discipline is taking hold of your mind and your heart and using it to serve you and to serve God. And one way to discipline our souls is through prayer. Because prayer will always orient your mind and your heart to God. Tandaan niyo po yan. Yan ang panalangin. Kapag nagdadasal ka, tinutuwid ng iyong pananalangin ang iyong isip, ang iyong puso sa Diyos. Di ba? Pag nakakalimutan mong magdasal, nagiging baluktot ang iyong pag-iisip. Hindi tama ang takbo ng iyong puso. Kaya, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo, huwag kayong magsawang magdasal. Always find time to pray. Please pick up the habit to pray. Dapat, pag hindi ka nakakapagdasal sa maghapon, doon ka magalit doon ka mag-alala, doon ka kabahan. Always desire to pray. Pag tinatamad ka, sige, tulak mo yung sarili mo, pilitin mo ang iyong sarili. Kahit na inaantok ka, pagpatuloy mo ang iyong pagdarasal. Mahirap man manalangin, pero pag nagpapatuloy ka, sinasabi ko po sa inyo, makakatanggap kayo ng mga pagpapala na mabubuti na umaapaw. Ang tanong ko po, anong kailangan mong disiplinahin sa iyong sarili? Anong disiplina ang kailangan gawin ng iyong pamilya? Umpisahan niyo po sa mga maliliit na gawain. Huwag po kayong magmamadali. Muli, tandaan niyo po kapatid, ang disiplina ay hindi parusa. Pero tulong yan kung gusto mong maging mabunga ang iyong buhay, kung gusto mong magtagumpay sa buhay na ito, at kung gusto mo rin maging mas banal ang iyong kaluluwa. Amen. Tumayo po tayo. Tinanggihan ni Jesus ang sarili niyang kababayan, may pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos nang may katapangan at isabuhay ito ng may pananalig.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga pook na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama namin, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig sa iyong katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang mahal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayon ginugunita namin ang dalagang si Santa Agata, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay maging dapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit na siya'y namatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangidnapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal. Si Santa Agata na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Agata upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa araw pong ito na ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Agata, please say a prayer for our dear brothers and sisters who have cancer. Dahil po si Santa Agata ay ang patrona o pintakasi nga na mga may breast cancer. Marami po tayong mga kababayan na may karamdaman, lalong-lalo na ang cancer. At napakahirap po pag meron kang cancer. Dahil mabigat na sa katawan, masakit pa sa bulsa. Unti-unti kang kinakain, inuubos ng cancer. Kaya nga po, kung kayo ay malakas, kung kayo ay malusog, kahit na sabihin nyo, wala kayong pera, marami kayong utang, may problema ka sa asawa mo, kung wala kang sakit na cancer, pinagpala ka. Pero hindi ibig sabihin, kapatid, kung ikaw ay may cancer naman, ay ikaw ay pinaparusahan ng Diyos. It's not that. Huwag niyo pong isipin yun. Hindi dahil ikaw ay may sakit, may karamdaman, ikaw ay nasasaktan sa iyong pangangatawan na hindi ka mahal ng Diyos. Remember that very famous line from Mother Teresa, that when you are suffering, when you are in pain, that is only the kiss of Jesus. Marami po akong mga kakilala na hindi nila deserve na magka-cancer. Napakabuti nila. Hanggang ngayon, naalala ko po sila. Hindi dapat sila magkasakit. Hindi dapat sila agad kinuha ng Diyos. Pero agad silang kinuha ng Panginoon. Sayang sila. Pero nakita ko po na binigyan sila ng cancer, sakit ng Diyos. Ito ay dahil alam niya kaya nila. Kaya kung binigyan ka ng sakit ng Diyos, huwag mong iisipin na pinaparusahan ka niya, hindi ka niya mahal, mahal na mahal ka niya. Hindi ka bibigyan ng paghihirap ng Diyos higit sa iyong kakayahan, higit sa iyong lakas. Kung hindi mo na kaya, nandiyan ang grasya ng Diyos para palakasin ka. Kahit ng paghihirap, isipin natin, kahit na ang sakit, isipin natin yan ay ang disiplina ng Diyos. Kaya wag po kayong susuko. Wag po kayong mawawala ng pag-asa. So, today, we ask the intercession of Saint Agata was so strong, even if she was persecuted, even if she was tormented. Hindi siya tumigil sa kanyang pananalig, sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Yan po ang aking simpleng assignment sa inyo ngayong araw. Pagdasal po natin ang ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na may sakit na cancer. At pagdasal din natin ang ating mga sarili. Naway pag tayo din naman, pagdating ng araw, harinawa, tayo ay tulungan din ng Diyos pagkalooban ng lakas, ng tatag, maharapan ang mabigat na pagsubok kung tayo din ay magkakaroon ng sakit. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay natapos na, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.